Wait lang, Mabsat, other topic to eh. Alright, Mabsat, again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Pasok, attorney. Title pa rin yun, sobra naman silang magmalit ng tao itong si Marcoleta. Mahina raw ang kokote, walang ulo, si Karen Davila. Aray ko po. Karen Davila, wala ka daw. Mahina daw kokote mo. Agoy. O sige, tuloy. Pasok. Nakakita ka ba naman ganyan? Broadcaster ba yun? Ayan. Ayun. Huli ka, balbon. Paktay ka. O sige, pasok. Bakit nanalo yan? Nakakita ka ba naman ganyan? Broadcaster ba yun? Parang, anyway. Hindi kaya, kasi ganyan, sabi naman nung kausap. Hindi nga eh. 2.8 million lang sila eh. Bakit pilit niya yung kanya gusto mangyari? Para panatilihin niya sa kanyang sarili na siya ang tama. Na sa kanyang panukat, hindi ako mananalo. Akalain mo magtiwala siya sa sarili niyang pag-iisip. So, tingnan mo nangyari ngayon. Yun na nga. Nagmukha siyang tanga ngayon, hindi ba? Totoo. So, yeah. Naku, pwede ko na sabihin sa kanila ngayon lahat. Minsan kasi naman yung pagkakamali, madali naman tanggapin eh. Ngayon, yung mga ini-interview niya, ngayon, bahala sila. Magpa-interview kayo sa tanga. So, yeah. Ay, grabe naman si Marcoleta. Kamusta naman yung 2K, Marcoleta, na pangako mo, di ba? Si Tito Soto, 2 months na yung sahod niya, i-donate niya sa mga mag-aaral. Di ba? Ikaw, asan na yung 2K mo? 2K na kuryente na magiging libre. Kung makapagsalita ka kay Karen Davila, alam naman natin kaya si Karen, pero ikaw, totoo ka ba, Marcoleta? Asan na yung iprinamis mo? Sabi ko kasi kukulitin ka namin, no? Na ako pa, asan na? Magti 3 months na. Yung bill ni Maestro sa kuryente, hindi man lang umabot ng 1,200. Puro 1,1, ganun lang madalas. Wala kaming aircon dito, kaya alam mo naman sa Baguio, malamig. Hindi kailangan. Marcoleta, ano na? Tragis. Okay, tuloy. Owning contractual companies, these construction... Wait lang. Sobrang pikunin mo. Pero saan ba nagsimula ang lahat ng ito, mga kabunyog? Nagugat ito ng tanungin ni Karen Davila kung bakit na-appoint si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Tapos, kaya naman pala tinamaan si Marcoleta. Bakit si Marcoleta nasa Blue Ribbon kabago-bago niyang senador? Bakit siya? Tinamaan na naman si Marcoleta. Yun onion skin na naman. Na ako pa, Binira rin ni Karen kung bakit Shout out DJ Byron Music and Topics TV. Mabsat, sa man di pa nakakapag-subscribe dito sa Kabsat ni Maestro. DJ Byron, Mabsat, supportahan natin. Like po tayo and subscribe tayo dito kay DJ Byron. Shout out sa Kabsat. PWH lang daw ang pinapagalitan ni Marcoleta tungkol sa issue ng flood control projects. Which is, tama naman si Karen. Kasi, bakit nga ba puro maliliit na kontraktor lang ang tinutumbok? Bakit hindi rin tanungin ang mga bigatin gaya ng mga kaibigan niyang Kaya nga, di ba? Yung isa dyan, yung pangalan ng kontraktor, mismong pangalan pa. Alam nila kung sino dyan. Sige, tuloy. Bongo at Bato de la Rosa. Kung tutusin, mas dapat tanungin ang mga promotor nitong mga proyekto. Yan na. Hindi lang yung mga maliliit na nasasangkot. Agoy. Kaya siguro, ayan, na-trigger si Marcoleta. Imbis na sagutin ng maayos, nagalit, na insulto. At... Uy, grabe ka naman, Attorney Enzo Recto. Ano ginawa mo sa mukha ni Marcoleta? Ginalit mo? kung ano na lang ang pinagsasabi. Mga kabunyog, parang batang ayaw mapuna, iyakin pag napaalalahanan. Anyway, para malinawan tayo sa reklamo nitong balat sibuyas na si Marcoleta. Ayun na nga. Di ba dapat isa ka ng senador, wag balat sibuyas. Tinatamaan kay Karen Davila na bakit ikaw yung nasa Blue Ribbon Committee chairman ng Blue Ribbon. Wag kang nasasaktan. Politiko ka eh. Agoy. Noorin muna natin ang mga sinabi ni Karen Davila laban sa kanya. At mamaya, ipapakita ko rin sa inyo kung ano naman ang naging sagot ni Marcoleta dito kay Davila. Go. 8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. Ayun lang. Because to focus on the contractors themselves would be
I would have to say half the justice done. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo naman yun. Sino naman contractor gagawa ng substandard na trabaho kung hindi siya hiningan? Diba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. So now, the contractor has no choice. And I wanted to ask you, before you move, newcomer, Senator Marcoleta, no, who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer, and I don't think historically a newcomer's ever been given the Senate Blue Ribbon Committee. No, I mean, it doesn't mean he'll do a bad job, not at all, but it's a surprise to many that a newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, and some have said it was your way to essentially court and win over the bloc. What are your thoughts? How did that happen? Yan mga kabunyog, narinig po natin ang mga sinabi ni Karen Davila. Isa sa mga punto niya ay ang pag-question sa ginagawa ng Kamara at Senado tungkol sa investigasyon sa flood control issue. Ayon kay Davila, hindi lang dapat mga kontraktor ang iniimbestigahan, kundi pati na rin mga kongresista at mga senador na posibleng may kinalaman dito. Pangalawa, kinuwestiyon din ni Karen Davila kung bakit kabago-bago pa lang sa Senado ay na-appoint na agad si Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, isang posisyon na karaniwang ibinibigay sa mga veterano at matagal ng senador. Sabi pa nga ni Davila, ito bang pagbibigay ni Cheese Escudero ng committee kay Marcoleta ay dahil ba nagpapalakas siya sa mga Duterte? Kung tutuusin, tama rin naman ang punto ni Karen. Posibleng iyon nga ang dahilan kaya ibinigay ni Cheese kay Marcoleta ang isa sa pinakamakapangyarihang komite sa Senado. Pero mga kabunyog, dito na napikon si Marcoleta. Para bang batang inagawan ng laruan, galit na galit at tila nawalan ng preno. At eto na nga, tinawag pa niya si Karen Davila na walang utak. Grabe, sobrang bigat na banat yun para sa isang veteranong mamamahayag. Kaya para mas malinawan tayo sa naging sagot nitong balat sibuyas na si Marcoleta, panoorin po muna natin ang mga sinabi niya laban kay Karen Davila. Sige, larga. Perfect, di ba? Opo. So, yan. Hanggang sa lumitaw ngayon. Sino ba mag-aakala naman na yung Blue Ribbon Committee, ibibigay nila sa akin? Nako, Ikaw, iniisip mo ba yung gano'n? Di ako simula pa lamang, di pa simula ang election sa itinalaga ko na kayo dyan eh. Ay, hindi wala kang naniniwala na mananalo ako. Nakita Sila po yun, sila po. Nakita mo ba yung isang, anong tawag doon? Broadcaster ba yun na babae? Ay, oo. Nakakaawa yung broadcaster na yun. Hanggang ngayon po, mukhang hindi pa niya matanggap sa kanyang sarili. At meron pa siyang kapares ng kanyang pananaw din sen. Yung si Boy DVD, yung nakuna ng Boy DVD? sa may Congressional Avenue na hanggang ngayon, bakit daw? Sino ba yung Boy DVD? Kinalahon nila yun, ang pangalan natin, Llamas. Pero mga kay Saito. Ano ba sabi? Kasi sinasabi niya, bakit daw parang selective kayo? Parang pinipili. Boy DVD, si Ronald Llamas? Kayo talagang mga net 25. Oo, nako pa. Inyo lang, bakit yun at yun lang daw atang na pagtutunan nyo ng pansin sa ng Blue Ribbon Committee? Napanood mo, sinabi niya? Parang yun po, yun po, lumalabas din. Ako, iniwasan ko na manood doon sa mga kasi wala namang mas magandang sinasabi sa inyo yun eh. Bakit naman sinabing selective? Kasi nga ron daw po, parang ang dating doon sa kanyang sinasabi. Itong anchor naman na to, nagsusumbong siya kay Marcoleta. Ito, may sinasabi si Ronald Llamas sa'yo. Meron bang sinabi? Ano yun? Nagsusumbong. Nagis talaga, mga kamsat. Anak nagkamote, para siyang baby na nagsusumbong kay Marcoleta. Merong pasaring sa iyo si Ronald Llamas. Merong sinasabi sa iyo si Karen Davila. Anong matasabi mo? Anak nagkamote to. Sige, tuloy. Mga opisyalis lang daw po ng DPWS ang iyong tinitingnan. Hindi pa broadcaster na babae. Ayun, napanood ko yun eh. Kaya nga magkasintono sila sin eh. Kung magsalita pa naman yun eh, akala mo tumatakbo, hindi mo maintindihan, di ba? Subukan mo tumatakbo ka, nagsasalita ka, humihingal ka. Pagka yun eh, nagtatanong, humihingal eh. Kakapusin ka na hiningal nun, sen. Kapag ako nakikinig doon, ako napapagod eh. Nakikinig lang ako, pagod na pagod ako eh. Kaya ayaw kong pakinggan yun eh. Ganun po ba? Ang sabi niya. My goodness. Bakit ang DPWH lang? Mariusap naman tao ito, sabi ko. Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing yung pangalan po, sen eh. Unang hearing pa lang ako. Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niyo kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Na problema sa ganyang mga tao. Lalahatin ko na sila, mga ganyang uri ng tao. Yung mga ganyang sariling kaisipan. Mapa-broadcaster ka, o kung ano man, basta ganyan kayo mag-isip. Pati vloggers, marami din ganyan. Pagka ganyan kayo mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo.
hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Mayroon po kami paglalarawan yan, Sen. Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? Kumbaga sa korte, sasabihin ng korte sa'yo, Counsel, you need to lay the predicate. Hindi pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate. Siyempre. Ilalatag mo muna. Isa-isa mo ngayon. Ba't kaya saan naman nakakita mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pala, ipatawag din na lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Nagtatanong lang sila ayon doon sa kanilang nalalaman. Hindi ko kayo papatulan. Maiiksi ang mga kukotin nyo. Diferensya pa ang mga ulo nyo, kaya hindi ko kayo papatusin. Kaya alam mo, hindi ako nagpapaint. Hindi mo nga papatulan, pero pinatulan mo si Karen Davila. Dahil sinumbong sa'yo. Potragis ka, Marcoleta. Alak nagkamote. Si Lorelai Dessiner. Mega shoutout, Kabsat. Long time no see. Lorelai Dessiner, shout out. Kamusta ka na? It's been a long time. Siya mga yan eh. Bagay, yung babae na yun, ang broadcaster, hindi ako interviewin doon kahit anong mangyari. Sa nervous niya siguro. yun ang tingin nyo sa kahit anong mangyari talagang hindi siya magkatangka. Sinubukan ko nang magparating sa kanya na pakisabi mo nga sa kanya ako na interviewin naman niya ako. Kasi ang nakausap ko, isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Okay. Matalik na kaibigan kasi yung sasabihin ko na totoo, sangayon doon sa kaibigan ko, tinulungan siya na yung anak niya ipagamot sa Taiwan. Kasi magkaibigan sila. Kaya sabi niya, pinat yan. Sabi niya, hindi pwedeng hindi niya ako mapagbigyan. Sige ka, sige. Try mo. Pag-ngiti ako eh. Ako pagdating sa akin. Tama ka ko, ngayon na. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Yung mga yan, may mga sakit. May mga sakit yan. Ano po sakit? Gusto lang nila tanongin, yung gusto nilang tanongin. Ayun. Kaya paikot-ikot lang sila sa isang subject matter. Na akala nila, nakagagawa sila ng mabuti sa bansa. Hindi sila makakapaglahad ng objective. Hindi kagaya natin. Kung ano yung tama, yung nag-discuss natin. Siyempre po naman. Diba? Wala tayong kikiligin. At yung taong bayan, taga-subaybay natin, magsasabing, tama, mali, di ba? Hindi kasi natin kinukupo yung kaalaman sa di ba? Isip-isipin mong, mulat-mula po eh. Bakit nanalo yan? Nakakita ka ba naman ganyan? Broadcaster ba yun? Parang, anyway. Hindi kaya, kasi kanya, sabi naman nung kausap, hindi nga eh. 2.8 million lang sila eh. Bakit ba pinipilit niya yung kanyang gustong mangyari? Para panatilihin niya sa kanyang sarili na siya ang tama. Nasa kanyang panukat, hindi ako mananalo. Akalain mo magtiwala siya sa sarili niyang pag-iisip. Tingnan mo nangyari ngayon. Yun na nga. Nagmukha siyang tanga ngayon, di ba? Totoo po. Kasi pwede ko na sabihin sa kanila ngayon lahat. Minsan kasi naman yung pagkakamali, madali naman tanggapin eh. Ngayon, yung mga ini-interview niya, ngayon. JC Mo, shout out, Kabsat. Magpa-interview kayo sa tanga. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Grabe mga kabunyog. Kung maka-insulto itong si Marcoleta, parang ang linis din kung umasta. Ganyan ba dapat umasal ang isang senador? Kapag may kritiko lang na bumabatikos, agad-agad peacon mode at kung ano-anong salita na ang binibitawan. Saan ang statesmanship dito, Marcoleta? Kung nasa mataas kang posisyon, dapat marunong kang magpakumbaba at magpaliwanag ng maayos. Tama. Hindi yung parang batang naagawan ng laruan. Parang batang naagawan ng laruan. Umiiyak kasi wala ng candy. Putragis. Tapos lalaitin mo pa ang isang mamamayag. Pero, mga kabunyog ba, hindi na rin nakapagtataka. Tuta ka kasi ng mga Duterte, kaya pati ugali nila naman mo na rin. Kita nyo naman, kahit nasa mataas na posisyon si Sara Duterte, hilig pa rin magmura at magtaray sa publiko. Ikaw, mukhang sumusunod lang sa yapak nila. Kaya kayo na po ang humusga, mga kabunyog, kung tama ba ang inasal nitong si Marcoleta kay Karen Davila. Kung nainsulto ka sa mga sinabi ni Karen, mas maganda sanang ipinakita mo na lang ang katotohanan at pinabulaanan mo ng maayos ang mga puna. Hindi yung aabot ka sa pang-iinsulto at panlalait. Hindi yan ang inuugali ng isang senador na dapat ay halimbawa ng statesmanship para sa bayan. Anyway, mga kabunyog, hanggang dito na lang po ang ating topic. Mabuhay po tayong lahat. Salamat, Attorney Enzo Recto. Marcoleta. Bakit balat sibuyas ka kay Karen Davila? Hindi lang yan, pati sa mga ibang vlogger, pati sa mga ibang reporter. Diba? Gina G. Diba? Talaga naman si Marcoleta. Agoy mga Kabsat. Lakas tama ba? Putragis. Senator, lokot ng muka. Marcoleta. DJ Byron. Putragis yan. DDS talaga ugali. Sabi naman ni Kabsat JC Most. Joy Cabrera, shoutout Kabsat. Shoutout ulit mga Kabsat sa mga live viewers natin dyan, sa mga nanonood po ngayon. Ngayong mag 1:30 ng madaling araw, Kabsat. Maraming salamat po. 82 live viewers. Sa mga hindi pa po nagla-like dyan,
Baka nakalimutan nyo lang mag-like, Mabsat. Like na po kayo, Mabsat. O, baka naman. O sige, mag-last topic tayo para makatulog na rin tayo kasi maaga rin tayo gigising mamaya. Mag-upload tayo. Salamat, Atty. Enzo Recto. Next, pasukin natin si Vadcaster. Anong pambabaruba lang ginawa ni Vadcaster sa araw na to? Tingnan